Tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin ang ating mga Bible in the book of Mark. I'll be reading in Tagalog. Sabayan niyo po ako sa wikang English. We will have our alternate reading. Mark chapter 11, and we'll be reading verse 1 down to verse 11. This context holds one of the last days of Jesus Christ. Mark chapter 11, verse 1 to 11. At magkaroon po tayo ng salitang pagbabasa. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, and then kayo po ang sunod sa wikang English. I hope we have our Bible. We are the Open Bible Baptist Church. And on verse 1 of chapter 11, nandiyan na po ba? Say Amen. Verse 1, sabi po dito, narating ni Jesus ang mga bayan ng Bethphage or Bethpage, Betania or Bethany, malapit sa may bundok ng Mount Olivio or Mount Olive. At nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad. Verse 2, everybody read. Verse 3, continue reading. Verse 4, let me read. Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay at nang kinakalaganan nila ang hayop, anong sunod na nangyari? Verse 5. Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na sila'y umalis. Verse 7. Verse 8, marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba'y namutol ng mga dahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Verse 10, pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. And verse 11, as we start the series of our sermon about the journey of the last days of Jesus Christ, pag-aralan natin ang mga mahalagang lugar na pinuntahan ni Jesus bago ang katubusan ng ating kasalanan. And let's start with the Golden Gate, the triumphal entry. Our subject matter this morning is entitled, Hosanna. Shall we go to the Lord in prayer? Lord, Heavenly Father, this morning, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo. Pinupuri po namin, Panginoon, ang inyong kadakilaang. Salamat, Panginoon, for who you are. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong attributes ay hindi nakadepende sa aming sitwasyon. You're still good no matter how bad we feel. Ano man ang mga sitwasyon namin sa buhay, hindi po ito, Panginoon, nagdidikta kung sino ka, sapagkat kayo ang Diyos na higit na nakakaalam. You're God of the valley, you're even the God of the mountains. You're God of our pain, but you're still God of our pleasure. Kaya Lord, sa umagang ito, nawa ay higit po namin kayong makilala sa aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagpapala, maging Panginoon, higit namin kayong makilala sino ang Diyos namin sa harapan ng mga pagsubok. Lord, sa umaga pong ito, inihahayag namin ang aming kahinaan, ang aming mga kakulangan. Kami pong lahat ay naparito, hindi dahil kami ay buo na, hindi kami ay perpekto na. Kaya kami, Panginoon, dito sa Bahay Iglesia, sapagkat, Panginoon, we humble ourselves. Patuloy niyo po kaming linisin, patuloy niyo po kaming itama, patuloy niyo po kaming palakasin. Sa linggo-linggo, Panginoon, na kami ay naririto upang magtipon, nawa ay magampanan namin ang aming tungkulin, nawa, Panginoon, ay maluwalhati namin ang inyong pangalan. Tanggapin niyo po ang aming mga iba't ibang anyo ng pagpupuri, mula sa pag-awit, sa pagbibigay, sa paglilingkod, at sa pagkakataong ito, ang inyo naman pong pagganap ng banal na spirito ang aming hinihiling
na kumilos sa aming buhay. Iwinawaksi po namin anumang pagkilos ng masamang spirito upang ang mensahe po ay hindi namin maunawaan, upang ito po, Panginoon, ay maagaw sa aming puso at ito po ay hindi namin panindigan or aming pagkatiwalaan. Muli, Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. But in some many ways or some other ways, Panginoon, nawa, Panginoon, enlighten them, help them to meditate the Word of God, nawa ay maunawaan nila on their personal account, on their personal matters, ang mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Habang inaaral po namin, Panginoon, ang mga hulik hakbang niyo po, Panginoon, sa lupang ito, nawa, Panginoon, ay maalala namin ang inyong dakilang kaligtasan na ipinagkaloob po sa bawat isa. Muli, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin, sa buhay, sa kalakasan, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Ang lahat pong ito'y aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hosanna, praise be the Lord our God. And for the series of our message, pag-usapan natin yung mga mahalagang lugar na kung saan ginugol ng Panginoon ang kanyang mga huling tagpo sa mundong ito bago po siya mamatay sa lugar ng Kalbaryo. Few days from now, we will remember the Holy Week at balikan po natin ang mga tagpong ito sa buhay ng Panginoon. When a man knows the end is near, pag alam ng isang tao na siya ay papalapit ng mamatay or lilisanin na niya ang mundong ito, only the important surfaces, yung mga mahalagang bagay ang kanyang gagawin, he will spend most of his time do sa mga lugar na kung saan masasabi niyang valuable, napakahalaga sa kanya, at maaaring ito po ay very significant sapagkat siya po ay meron na lamang ilang napapanahong natitirang panahon sa kanyang buhay. Tulad po minsan ng mga tao na kung saan may karamdaman na, sila may sakit, minsan sinasabi nila, dito mo ako dalhin sa aking bayan, gusto kong makabalik sa lugar na to, gusto kong pasyalan ng aking kapatid, sapagkat alam nila na maaring limitado na lang ang kanilang buhay, they will spend most of their time dun po sa mga lugar na kung saan very significant for them. The trivial is bypassed, yung mga bagay na hindi naman masyadong importante, the unnecessary is overlooked, that which is vital remains. So if you would know Christ, ponder His final days, we will study ano yung mga pinakang mahalagang bagay na dinaanan ng Jesus bago po ang kanyang kamatayan. This passage tells us about the messianic prophecy from the Old Testament, yung pong mga propesiya, mga hula patungkol po sa buhay ng Panginoon, hindi lamang ang kanyang pagkabuhay, even in the last days ng kanyang buhay, marami pong prophecy sa Old Testament, and in this chapter, it deals what's gonna happen in their present time that was foretold in the Old Testament times. Hundreds of years ago, thousands of years ago, yet it will come to pass in this time. And I want to start with the background of this message. Medyo educational and theological ang ating preaching today, so bear with me. Marami tayong mga fact na pag-uusapan. I want to start with the background of this message so that you will have a full meaning of this context. At pag-usapan muna natin yung geography. Binanggit kanina, ito po yung mga huling lugar na pupuntahan ng Panginoon. Mark chapter 11 verse 1 to 11, binanggit po ng Panginoon na sila po ay nandun po sa lugar ng Bethany. Bethany which means the house of figs. It is a small town on the southern slope of Mount Olives. Ito po yung bahay ni Mary at ni Lazarus, very significant. And dito rin po binuhay ng Panginoon ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Ito rin po yung lugar na kung saan Mary anointed a precious ointment at the feet of Jesus Christ. So from Bethany going to Bethpage. Bethpage is also called the house of figs but unripe figs. Dito po sinumpa ng Panginoon marahil yung fig tree na hindi po namumunga. So every time you hear the word Beth, it means house. Bethany, the house of figs. – Bethsaida, the house of fish.
How about Bethel, Sister Grace? The house, hindi insurance The house of God. How about Bethlehem? The house of bread. Every time you hear the word house or Beth, it means house. So from there to Bethany, going to Bethpage, dito po ang nagtanong ang Panginoon, kumuha kayo ng isang asno, at ito'y aking sasakyan, going to Mount Olives, and I had that privilege to go there, at it is a wonderful privilege na kung saan mas nauunawaan po natin ang mga bagay-bagay sa Biblia. I stood at the feet of Jesus Christ where Christ walked, at ito po ay napakagandang pagkakataon. Diyan po sa may Mount Olives, makikita po niyo yung picture. Okay? Yan po ay probably ilang kilometers lang away from the Temple Mount or from the Temple of Jerusalem slides. Okay? So, kung makikita nyo, bagamat malayo pa, meron dong parang kulay ginto na bubong, that is the Golden Dome or the Dome of the Rock, yan po yung temple. So, sinabi po sa history na from Bethany going to Bethpage, nandun na sila sa may tinatawag na Mount Olives. Pinapaniwalaan na upon the second coming of Jesus Christ, okay, dito po magre-resurrect ang Panginoon, dito po babalik ang Panginoon, and from that Mount Olives, nakikita na po ng Panginoon yung entry, yung gate, going po to Jerusalem. And it is just a few kilometers away, probably mga 30 minutes, and we had time to walk there from Mount Olive, pababa, naglakad kami ni Pastor Rick, siguro mga 30 minutes or 1 hour, nadaanan namin ang Garden of Gethsemane, nadaanan namin ang Kidron Valley where most of the times David fled from his son Absalom. So malapit lang yan. So simula pa lang doon sa lugar na yon, tanaw na ng Diyos, this will be my final days. Papunta na ako sa Temple of Jerusalem. And on that Mount Olives, makikita nyo po, bakit puro kabaong? This is also called a mountain of cemetery, sapagkat ang bundok pong yan ay puro sementeryo sa paniniwala ng mga Hudyo na since Jesus Christ will touch down for the second time on Mount Olives, in the book of Zechariah or Ezekiel, I think, dyan bababa ang Panginoon. So gusto nila sa pagbabalik ng Panginoon, they are close to God. Kaya sila po ay bumibili ng mga lugar na kung saan napakamamahal. Ang pinakamahal na sementeryo sa Jerusalem or sa Israel is in Mount Olives, sapagkat sila po ay naniniwala na kung saan, dun po sa lugar na yon, sila po ay mas unang ire-resurrect ng Panginoon para sa mga Hudyo. So, as you walk down there, you are walking in cemetery, iba't ibang mga panahon, at hanggang sa baba, hanggang sa kabila po, makikita po natin itong mga lugar na ito. So, napipicture lang natin, so si Jesus, nung siya po ay nandun sa lugar na yon, probably, inaalala niya ang kanyang mga naging buhay. He just spent a small time or a very short period of time in this earth, and here he is, papunta na siya sa kanyang final days, pababa po sa tinatawag nating the temple. And on that temple, yung nakikita po nating templong yon, sa taas po ng templo, may mga partition siya in present days. Doon po sa templong yon, ang pinakang nasa taas is the Dome of the Rock, the shrine of the Muslim, na kung saan doon po nakatayo dati ang Temple of Solomon, the Temple of Jesus Christ. Inagaw po itong teritoryong ito ng mga Muslim, at hindi lamang po yon, sa baba po ng templong yan, dyan nyo po makikita yung tinatawag na Golden Gate. Marami pong gate on that temple. Meron tinatawag na Damascus Gate, Dang Gate, Jaffa Gate, pero lahat po ng gate na yon ay bukas for tourism, iba't iba po, pero merong isang gate doon na sinarado nila. And even tourists, hindi po nila alam yung lugar na yon, walang pumupunta doon, ang gate pong yun ay Golden Gate. Ito po ay pinasarado ng mga Muslim sapagkat meron pong prophecy ang Bible that from Mount Olives, bababa muli ang Diyos, the second entry, and He will open and He will enter again that Golden Gate. So paniniwala ng mga Muslim na sa pamagitan ng kanilang pagsasara, hindi makakadaan dito ang Panginoon. In fact, they established a temple sa ibabaw po ng Golden Gate na yon, pero hindi po natin may pagkakaila na hindi po mababali ang propesya ng Panginoon. Someday, that gate will be open again, at dyan po sa gate na yan, dyan po pumasok ang Panginoon, yung tinatawag nating triumphal entry. Yung araw ng palaspas, na kung saan ipinagdiwang ng buong Jerusalem, ng buong Israel,
ang pagdating ng kanilang Panginoon. So I just want to share few things regarding this matter. Tingnan natin yung mga bagay-bagay. What are those significant things happened dito po sa pagpasok ng ating Panginoon papunta po sa tinatawag na triumphal entry. Triumph means victory entry. Sapagkat ito po yung victory na kung saan ang Diyos po ay papasok, hindi po para siya ay purihin lamang, hindi para siya ipagdiwang bilang hari, kundi ito po ay ang pagpasok niya sa kamatayan, pero ito po ay naging victory, naging triumph, sapagkat ito naman po ang magiging resulta ng ating kaligtasan. First, let us study the colt. Colt. Okay, pag sinabing colt, donkey, ass. Okay? Nakakita na ba kayo ng colt? Colt 45 lang ata. Okay, I do believe, bihira dito, wala ditong colt. Ano? Okay. And say it unto them, preparation. Bababa na tayo. Go your way into the village over against you. Punta ka sa Bethany or sa Bethpage, kayong dalawang disipulo. Hanap kayo ng isang colt, at doon, may makikita kayo nakatali. Loose it. Pakawalan nyo, at siya ang aking gagamitin. When we say a colt is a young male, okay? Ito yung batang lalaki, which is less than 4 years old, a young male donkey, okay? Para hindi tayo malito, ano? Kasi sa Bible, may ass, may donkey, may colt. Pag sinabing colt, donkey, anak na lalaki, bata pa, 4 years old below. Pag babae naman, ang tawag ay filly. Pag naman a year old, or sobrang bata pa, a foal. Okay? So, ang donkey at horse, medyo may similarity, but they came from different species. Okay? Ang donkey po ay maliit ang horseshoe, mas maliit din ang katawan, and then, mas mahaba ang tenga, parang kangaroo. Okay? I do believe, wala tayo niyan dito. Pero, how in the world that God used this animal as His last vehicle, okay, huling hayop na ginamit ng Diyos para sa kanyang katagumpayan na pagpasok sa bansang Israel. And because it is a must for Christ to use this camel, or this donkey, or this colt. Pwedeng gumamit ang Panginoon ng horse, pwedeng gumamit ang Panginoon ng camel, pwedeng gumamit ang Panginoon ng karawahe, pero how in the world that God used donkey or colt? Because this donkey or colt was prophesied 500 years ago in the book of Zechariah. Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice, O greatly, O daughter of Zion. Triumph, victory. Magsaya kayo, mga taga-Jerusalem. Daughter of Jerusalem, behold, darating ang hari. Behold, King cometh unto thee. He is just, at ang bitbit niya ay kaligtasan. He is having salvation. And look at this, lowly, riding upon an ass and upon a colt, in the foal of an ass. How in the world that this event happened 500 years ago? Bago pa man dumating si Jesus, hindi lamang prinapisay ng Bible ang kanyang kapanganakan on Bethlehem, virgin birth, but even the last days, the last entry, yung huling sasakyan ng Panginoon, it was prophesied by Zechariah 500 years ago. That is how reliable, ganyan po ka-reliable, ka-dependable ang ating Biblia, sapagkat no book in this world can prophesy as much as the Bible. At kung sa dami po ng prinapisay, sa dami po ng mga hinulaan ng mga panahon ng Old Testament, and most of them nangyari na in the New Testament, 30% of the promise of God, of the prophecy of God, is not yet fulfilled, sapagkat ito po ay mangyayari pa lang sa hinaharap. Kung paano ang lahat pong yon, it came to pass. I do believe the rest of His promise, the rest of His prophecy, and the rest of His teachings will come to pass. Kaya no matter how you believe, maniwala man ng iba o hindi, i-reject man nila o hindi ang Bible, it doesn't change the fact that it will come to pass. Someday, Christ will come again. Our salvation is not void, hindi nawala ng kabuluhan. Our service is not useless, sapagkat all written in this book will come to pass, sapagkat ito po ang salita ng Diyos. So this colt, why colt? Sapagkat kailangang matupad ang hula.
Kailangang matupad ang sinasabi ng Biblia, kaya sa panahong yun, ginamit ng Diyos ang dunking ito. At sabi po doon, and say it unto them, go your way into the village, and ye shall find a colt tied. Pag-aralan muna natin the personality, the character of this colt. Okay, bihira tayo mag-aral ng hayop. Pag-aralan natin the personality, the character of this colt, kung bakit ang colt ang ginamit ng Diyos, at inihahalin tulad ito kung paanong tayo ay ginamit ng Diyos. First, let's study the liberty. Yung kalayaan ng colt na ito. Sabi doon, pumunta ka sa lugar na yon at makikita mo may asno dong nakatali. It speaks about freedom. Ang asnong yon, hindi siya pinapakinabangan, nakatali lang siya, but the Lord set him free to be used. Tayo po, we are tied by the devil. Tayo po ay nakatali sa tanikala ng dyablo. Meron tayong kalayaan at ang kalayaan na yon ay ginamit ng tao upang mapalayo sa Diyos at magkasala. We are tied by that sin. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya magawang makawala sa tanikalang yon upang makalapit uli sa Diyos. But the Lord set us free like just that colt. Pero hindi lang yung colt na yon pinalaya ng Diyos at pagkatapos ay pinatakbo na sa kung saan mang parang. The Lord set free that colt sapagkat gagamitin siya ng Diyos. May I tell you, hindi lamang ikaw pinalaya ng Diyos sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kabayaran ng kasalanan. Once na ikaw ay pinalaya ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan, the very first thing that you should do is use your life for God's glory. Gagamitin ka ng Diyos. Another thing that we can see here, Jesus knew there was a colt there and it is tied. It was tied. Hindi pa man sila pumupunta doon, inutusan niya ang 2 disipulo, pumunta kayo sa kabilang baryo, meron doong colt at ito ay nakatali. Nung panahon na yon, wala pang Google Map, wala pang drone para tingnan mo nga kung may kabayo doon. Alam na ng Diyos na meron pong colt doon na kung saan ito pong mga bagay na yon ay gagamitin ng ating Panginoon. So, we are freed by someone. Ganon din sa ating buhay. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos na nakatali ka for your physical problem. Alam ng Diyos na ikaw ay nakatali for your financial problem. Alam ng Diyos na ikaw ay nakatali with your emotional problem. And the Lord is willing to set you free. And most of all, alam ng Panginoon na kung saan nakatali ang maraming tao for their spiritual problem. But this colt was freed by someone. Hindi ang Diyos ang nagpalaya. Mula sa Diyos, gumamit ang Diyos ng 2 disipulo para palayain ang asnong ito or ang dunking ito. What I mean is that in order for someone to lose, para ang isang tao ay makalaya, may gagamitin ng Diyos. Maaring ikaw ang gagamitin ng Diyos para ang isang tao ay makalaya sa kanyang problema. He will make you as a channel of blessings. Or maaring sa ating buhay, may ginamit ang Diyos para makalaya ka with your physical problem. May ginamit ang Diyos na doktor, may ginamit ang Diyos na kapwa, may ginamit ang Diyos para makalaya ka with your financial problem. May ginamit ang Diyos para makalaya ka with your emotional problem. At may ginamit din ang Diyos para makalaya ka with your spiritual problem. Someone visited you, someone shared to you the gospel. At kung tayo po, may ginamit ang Diyos upang maging pagpapala, upang makalaya ang iba sa iba, makalaya ang iba sa mga tanikalang ito, maaring gamitin ka rin ng Diyos upang ang iba naman ay makalaya mula sa pagkakalipin ng dyablo. Liberty. This colt was tied. Useless. Hindi ginagamit. But once it was set free, it was intended to be used by God. Ang daming Kristiyano, they claim to be a Christian. Tinanggap nila ang Diyos at sila ay nagliligaya na sila ay nakalaya na sa kamatayan, sa pangalawang kamatayan. But it is not enough. God wants to use you. Number 2, that just the liberty of this colt, but the conformity of this colt.
when we say conformity, this cult is willing to abide, sumusunod, conform, abide with the rules or to surrender. Basically, a donkey is generally known for being willful or stubborn. Matigas ang ulo, hindi to katulad ng mga asong madaling utusan, hindi to katulad ng ibang mga hayop na natuturuan. Kaya nga, pansin nyo sa Bible, bihirang-bihirang sakyan to. Nagwawala ito. Not all, but generally maaaring ganon. A donkey is generally known for being willful and stubborn. Same with us. Bilang mga Kristiyano, ang mga tao ay matigas. They rejected Jesus Christ. And even as Christians, sometimes tayo ay nagiging matigas sa Diyos. We are still stubborn. We are still sinful. Ang dami nating pagkukulang. Sinabing dito lang ang daan, lilihis, katulad ng mga donkey kung saan-saan pumupunta. Yet God used this donkey, and yet God will use us still. Ginagamit pa rin tayo ng Diyos. And it's only by God's grace. Hindi tayo ganun kamasunurin, ang dami nating pagkukulang. But how come that every time that we ask God, Lord, use me, I want to surrender my life, God will not think of your past failures? Hindi naisipin ng Panginoon, ay dati na may iniwan mo ako. Ang tagal mong nawala. Hindi ganoon ang Panginoon. Just like this colt, just like this donkey, maaring nandun lang siya. Hindi siya yung sasakyan ng iba, pero ginamit siya ng Panginoon. What I notice in this chapter is when Jesus came and ride into one stubborn donkey, it changes its life. It is completely surrendered to the will of the Master, sapagkat bagamat ang donkey ito matigas ang ulo, hindi ginagamit, pero nauunawaan ng donkey ito na si Kristo na yung gumagamit sa akin. He surrendered His life, and the result, it changed His life. Ganon din po sa atin. Kung nauunawaan mo na ang Panginoon na mismo ang kumikilos sa iyo, ang Panginoon ang gustong magbago sa buhay mo, there will be changes in your life just like this donkey. Maaring habang sila po ay naglalakad nakasakay ang asno, maaring iniisip ng mga tao, paano ang donkey ito ay sumusunod? Bakit hindi matigas ang ulo? Bakit sumusunod? Because it is the work of Jesus Christ in His life. Sapagkat Diyos ang nagbabago sa donkey yun, at ganon din sa ating buhay. But Jesus sat on it, and He was quiet, responsive, obedient, and carried him through the streets of the city. Nawa, may the Word look at us. Pag tiningnan tayo ng Panginoon, makita nila ang mga pagbabagong ito sa ating buhay. We can also not just see the liberty, the conformity, but we can also see the testimony of this donkey. Verse 7, and they brought the colt to Jesus and cast their garments upon him, and he sat upon him. Sinakyan ng Panginoon, sumakay ang Panginoon from this donkey. The role of this donkey. Ano ang role ng donkey ito? Hindi lang siya display, na pwede namang bit-bitin na lang kasabay. Sinakyan siya ng Panginoon. The role of this donkey, the testimony to lift up Christ. In spite of the importance of the donkey's role in the fulfillment of Christ, he still plays a big part. His job is to lift up Jesus so that He can be seen by the crowds. What is our role? Ang role natin bilang colts, bilang donkey, ay kung saan ang Panginoon ay nakikitang nangingibabaw sa ating buhay, that every time we walk along the aisle or along the way, nakikita nila kung paano ang buhay natin ay hindi lang binago, kundi ang buhay natin ay kasama natin si Kristo. If you are the donkey, if you are the colt, who is controlling your life, who is riding your life, sino ang nagdadala ng iyong buhay? Sapagkat ang donkey ito, bagamat matigas ang ulo, ang donkey ito, bagamat hindi ginagamit, pero nakita ang malaking pagbabago at kapakinabangan. So you better ask yourself, where are you heading? What are you doing? Is it Christ that is in you? Is it the Holy Spirit that is working in your life? Sapagkat makikita at makikita sa patotoo ng isang Kristiyano kung ang Kristo pa ba ang nangingibabaw sa kanyang buhay. Where do you walk? What do you talk? It is Christ
Ang goal ng cult na ito, yes, maliit ako, hindi ako nila ginagamit, wala akong pakinabang, in fact, hindi pa ako nagagamit, pero look at me now. Look at me now. This is the grace of God. When the world look at it, they see Jesus. When the world look at us, they must see Jesus. Dapat nakikita nila ang Panginoon. Nakikita nila ang Panginoon sa ating buhay, hindi lang sa church. Nakikita nila ang Panginoon sa inyong bahay, sa inyong school, sa inyong paaralan, sa inyong mga kapitbahay. The humility of this cult. The humility of his cult. The humility, maliit lang siya, hindi siya ginagamit, and the humiliation. Maliit nga lang siya, pero ginamit siya. Diba kung tutusin? Ganun po ang ating Panginoon. From Christ's birth, He is a humble God. They expect maaring ipapanganak ang Panginoon sa isang kingdom, maraming party, but in a small village of Bethlehem, lying in a manger. Hindi lang sa kapanganakan, but even in His final show or entry, probably they expect na ang Jesus ay papasok sakay ng horse, elepante, o anumang mga magagarang parada. But God humbled Himself. Not just from His birth, not just from His final show or entry, unto His death. Humiliated. Pwede namang mamatay ng simple lang, pero kakaibang kamatayan ng inabot ng ating Panginoon. For Him, humility. For us, humiliation. Who are we? We are just like that donkey. We have nothing to boast. Wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Ano man ang ating narating, ano man ang iyong naibibigay, ano man ang iyong nagagawa sa Panginoon, we cannot boast of anything to God because we are just like that donkey. And the more you see the picture of God, the more you see how big is our God, the more na nakikita mo kung gaano ka lang kaliit sa Panginoon. That's why it is a very great opportunity for us to live, to serve our God, because God is our humble God. And that is the same attributes na gustong makuha natin mula sa ating Panginoon. Not just the humility, but the sovereignty of this cult. Sa verse 2, kung babasahin nyo, sinabi po dyan sa verse 2, hindi pa, ye shall find a colt tied. Okay, sa verse 2, nakalagay dyan, hindi pa nagagamit, not even tried. Kasi nga, pagka-colt, bata pa eh. Hindi pa pwedeng sakyan. Sinakyan na agad ni Jesus. Alam nyo, kahit bata pa kayo, pwede na kayong gamitin ng Panginoon. Maraming mga standards ang mundo para kayo ay gamitin. Matanda na kayo, mahina kayo. But God is not looking for your standard. He is looking for your heart. For 4 years or 3 years probably, this cult, hindi siya nagagamit. But let us look at the sovereignty. Let us look at the sovereignty of this cult. In their culture, kapag ikaw ay hari, walang ibang pwedeng sumakay sa sasakyan ng hari. Even yung trainer from its birth. Hindi pwedeng sakyan yan, kahit pa yan ay 3 years old, 4 years old, ipe-prepare na ang sasakay lamang dyan ay walang iba, kundi ang hari. Why cult? Sapagkat ito yung ginamit ng Panginoon, it speaks about the sovereignty of God. Kahit donkey lang yan, pinakita pa rin ng Panginoon that I am the King. I am the King who will enter that Jerusalem. Naglagay sila ng mga latag, katulad ng kung paano ang hari ay dumadaan, may red carpet, naglagay sila ng latag. So that cult speaks of sovereignty. At tulad po sa ating buhay, marami pong character ang cult na ito na pwede po nating kapulutan bilang mga mananampalataya. Number 2, not just the cult, but let us see the Christ. Verse 9. And they that went before, and they that followed, cried, nandiyan na, papasok na ang Panginoon, imagine, papasok na ang Panginoon. They are laying their garments, palm, as their custom of victory.
And they are shouting, Hosanna! Which means our Savior, finally. Blessed is He that cometh in the name of the Lord, Hosanna the highest. From Mount Olives, going down to Jerusalem, nakikita na nila ang Panginoon. Finally, our Savior is here. From the book of Genesis, when there is enmity between God and Satan, when Satan defeated the first Adam, God prophesies there will be a second Adam. Since then, they are not just looking not for the seed of Abraham, for the seed of Jacob, but they are looking for the seed of David. Because from the seed of David, there will be Messiah. Lagi nilang hinihintay, kailan kaya darating ang Panginoon? Ang daming captivity, there was Assyrian, Babylon, from the time of Judges, paulit-ulit na lang, but no one can save them. They've been looking for sheep for many years, sapagkat it is a temporary sacrifice. They are looking for the Messiah. And Jesus finally revealed Himself as a Messiah. This entry is the entry of not just victory for the humanity, but for Christ, this entry is the entry of His death. Siguro habang ang mga tao ay nagsasaya, alam ng Panginoon, papalapit na ang aking kamatayan. Because upon this entry lies the salvation of the humanity. Lagi niyang sinasabi sa mga tao, pag nagpapagaling ang Diyos, not yet. Hindi pa. Nagpagaling ang Panginoon ng yung merong sinaniban ng dyablo, ipagsasabi ko, wag mong ipagsasabi. Bakit? Misaya ka, wag mo munang ipagsasabi. Pinagaling ng Panginoon yung bulag, wag mong ipagsasabi. Pinagaling ng Panginoon yung babae in the well, wag niyo munang ipagsasabi. Ang Panginoon umiiwas sa crowd. Ayaw niyang ipagsabi. But at this time, sabi ng Panginoon, the time has come. I need to reveal myself. I am the Messiah. Have you wondered, bakit ayaw pa ng Diyos nung una na ipagsabi? Kung ang mission naman pala ng Panginoon is for salvation, kung simula pa lang ng earthly ministry niya, pwedeng diretso na sa Calvary. Pumunta ka na agad sa the Golden Gate. Bakit hindi pa ipinagsabi ng Panginoon na siya talaga yung Messiah? Unang-una, alam ng Diyos, once na-reveal niya na siya ang Messiah, few days from that, papatay na siya. There is still task to do. Ang misyon ng Diyos, hindi lamang kaligtasan. Ang misyon ng Diyos is to train His disciples so that when He will leave this world, there will be someone who will tell about Him and propagate the gospel. Hindi pa Hindi pa train ng kanyang mga disciple. Umalis ang Panginoon, walang magpapakalat ng ebanghelyo, walang magtutuloy ng kanyang legacy, wala siyang successor. Same with us. Do not live somewhere without someone who will stood at your feet. Ibig sabihin, bago kumalis sa kung anumang meron kang ganap sa buhay, make sure someone will continue your legacy. At your home, at your job, in your ministry. Jesus Christ trained disciples. Sapagkat after Him, He will use that disciples to go ye therefore and teach all nations. So each one of us should have disciples. It is not your just duty na kung saan to fulfill your service to Christ. You must have service for others, train others, invite others. Magbunga tayo. Meron tayong madadala para sa Panginoon. Because even Jesus Christ, hinintay niya po na yung bagay na yon. But at this time, here it is, the final day. They were expecting in a horse, expecting Jesus Christ riding in a horse, probably white horse, just like we see on the book of Revelation, with a crown. But someone who will save them from earthly slavery. Here is our commander, our general, Roman Empire. Inaalipin nyo kami. Finally, Babylonian Empire, Greek Empire. It's enough. This is our Messiah. Pero hindi siya nakasakay sa puting karawahe, nakasakay sa donkey. Humility. But you know what?
time will come on the second coming of Jesus Christ in Revelation chapter 19, verse 11. It portrays the second triumphal entry when Jesus will return. Sabi po dyan, and I saw a heaven. This will be the second coming. Opened, and behold, there will be a white horse, and Jesus sat upon him, or who sat upon him was called Faithful and True. In righteousness, he that judge and make war. His eyes were as flame of fire, and his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself. He has clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treaded the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. And verse 16, and he had on his vestures, on his thigh, a name written, King of Kings, Lord of Lords. Kung nangyari ang Zechariah chapter 9 verse 9, Jesus Christ will ride on a colt. No one, walang makapipigil sa pagbabalik ng Diyos, riding on a horse. And every nation will bow. Whether you believe or not, you reject or not, it will not change the fact. Jesus will coming soon. The Christ, the Hosanna, the Savior. And thank God that Savior is not just limited to Israelites. Maging ang mga hintil, na katulad natin, binuksan ng Diyos ang pintuan ng langit. We are not chosen, but we are children of God. Amen. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong kalayaan bilang kanyang maging anak. So the colt, the Christ, and let us see now, finally, the crowd. Papunta na ang Panginoon doon, and they said, that went there before, and they that followed cried, umiiyak sila. Finally, Hosanna. Savior, Savior, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Narinig na nila, kumalat na ang balita about kay Lazarus, na kumalat na ang balita sa mga pagpapakain ng mga tinapay, pagpaparami ng mga wine, ang daming miracle ng Panginoon. Finally, God unleashed himself as the Messiah. But let us see the crowd. First, the palm. Early Christians, yung mga palaspas, they used the palm branch to symbolize the victory of the faithful over enemies of the soul. In the Palm Sunday Festival, celebrating triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. So may palaspas, winawagayway. Yung iba naman, linalatag nila sa sahig, hindi lamang yung palaspas, but even the cloth. Naglalatag sila doon. Parang carpet, yung mga damit nila, ninalagay nila doon para ang dadaanan ng Panginoon. That's what they did on that time. But I want to see the cry. These people cry, Hosanna, Hosanna, Savior. But after 5 days, we can see the change. The same people na sinasamba ang Diyos, tuwang-tuwa sila. They cry, Lord, Hosanna, this is our Savior. Finally, nandito na siya. They cry became a curse. Patayin, crucify, patayin yan. Jesus na yan, patayin. There is a sudden change. Why? They were expecting someone who will save them politically. Iniisip nila, ang concept nila ng Savior, papalayain lang sila sa Roman. Hindi sila magiging alipin, tulad dati ng panahon ni David, magiging malakas sila. Yun lang ang concept nila. Politically, they will be set free. Pero hindi nila iniisip, hindi nila alam na ang Diyos dumating not to set them politically, but spiritually. Para palayain sila hindi lang sa Romano, kundi sa kapangyarihan ng dyablo at sa kamatayan sa lugar ng impyerno. Kaya nung nakita nila na si Jesus, bakit Mesaya binubugbog? Kala ko ba yung Mesaya, bakit hindi may pagtanggol? Siya nga, hindi niya mapagtanggol sa sarili niya, tayo pa kaya? That's why they doubt. Hindi ito Mesaya. Hindi ito ang Savior.
Wala tayong pumapala dito. Ganun pa rin ang mangyayari. Roman pa rin. Kaya ang sinabi nila, patay na lang yan. They change. They change because what they want from God ay yung kayang gawin ng Diyos, but they don't really understand ano pa ang kayang gawin ng Diyos. They want the blessings of God. Lagi natin sinasabi, these people wants the blessings of God, but they don't really know the blesser. They want the protection of God, but they don't really know the protector. They want the healing of God, but they reject the healer. At kapag hindi nangyari yung kanilang gustong mangyari, they change. And also people today, they change. Ang iniisip lang kasi natin, ano yung mga kayang gawin ng Panginoon according to our mind. And we have this finite mind. Limitado, at pag hindi na nasusunod yung gusto ng tao, most of the times, from the start, we cry. But after all, we curse. Para namang hindi Diyos. Para namang hindi kami isasalba. Para namang hindi kami ililigtas. There is this sudden change. At one time of their life, they cry to God. They shouting, Hosanna, Hosanna. But on the other time, after just 5 days, there is a sudden change. Because these people knew God by feelings, not by faith, by emotions. Do not serve God by feelings. Kasi ang feelings nagbabago-bago. Feeling mong dumalo ngayon, paano pag di mo na feel? Feeling mong mag-serve, paano pag may circumstances? Feeling mong magbigay, paano pag kinukulang? But when you serve God by faith, anuman ang mga nangyayaring nakikita mo na bagamat hindi ito exactly ang alam ko, pero mas higit ang alam ng Diyos. But these people, the crowd, it's us. Tayo to bilang mga lingkod ng Panginoon. How suddenly we change to God. How suddenly we change. We change not just those times that we have burden. Hindi lang nagbabago ang tao pag naghihirap. Maraming tao nagbabago din pag pinagpapala. Umiiyak tayo sa Panginoon ng pagpapala, ng trabaho, pero nung pinagpala na, we change. Nawala na yung pangako. Nawala na yung commitment. Nawala na yung presensya. Because people change. Nagbabago ang tao. Pero alam nyo, hindi sunumpa ng Panginoon ang mga taong ito. Because from the very start, God knows exactly the mind and the heart of God, of man. Alam ng Diyos ang puso ng mga taong ito eh. Sa ating buhay, may mga pagkukulang tayo, we change. But alam ng Panginoon ang ating pagkukulam, alam ng Diyos ang ating kahinaan. Pero nawa, dumating tayo sa punto ng ating buhay that we will really understand who is our Hosanna. He is our Savior. What stands or ano yung bagay na kung saan nag-stand out ang Diyos sa lahat ng Savior na meron sa mundo? We have many Savior in this world. Anyone, anything that save you is a Savior. Pag nangangailangan ka, may tumulong sa'yo, He is a Savior. Pinagaling ka, He is a Savior. Tinulungan ka sa trabaho, uy, salamat, ikaw aking Savior. But what stands God from different Savior? Kaya nga ang mga tao, minsan hindi naman nila kailangan ng Savior ng Jesus Christ. Kasi ang dami nating Savior. Ang daming pwedeng magligtas sa'yo dito. Ang dami mong pwedeng tawagan. Pero ano yung bagay na nag-stand up ang Panginoon? Many people can prolong your life. Many people can protect your life. But only Jesus can save your life. Sa lugar ng impyerno, walang ibang makapagliligtas. Diyos lamang. At hindi yun nakita ng mga taong ito sapagkat ang iniisip nilang kaligtasan lang, yung kaligtasang pisikal, yung kaligtasang pinansyal, yung kaligtasan ng gera, yun lang. Pero meron pa palang panganib na sino man ay hindi makatatakas, ang panganib ng impyerno. But thank God, He is our Hosanna. He is our Savior. Hosanna, the triumphal entry. The final days of Jesus Christ, it is called triumph. It is called triumph because finally the Savior is here.
But it can be called triumph sa mga tao. Masasabi mo lang na victory. Masasabi mo lang na triumph kung ang Diyos nakapasok na sa iyong buhay. Triumphal entry, pumasok na ang Diyos. Pumasok na ang Diyos sa iyong puso. But the challenge is, marami pa sa mahal mo sa buhay ang hindi pa nakakapasok ang Diyos. Marami pa sa iyong mga kaklase, marami pa sa iyong mga katrabaho, marami pa sa iyong mga kaibigan, marami pa sa iyong pamilya ang hindi pa nakakapasok ang Diyos. And unless God entered in their hearts, there's no triumph, there's no victory. Everything what they have, position, possession or power, it is just temporary because they will face the wrath of God. So as believers of Christ, God is giving us time, just like the disciples. After we were trained, after we hear the word of God, God is giving us time in this word. May buhay ka, hindi lang para tuparin pa yung mga pangarap mo. May buhay ka para hindi lang hanapin mo pa yung forever mo. May buhay ka, hindi lamang para ikaw ay makarating sa iba't ibang lugar. May buhay ka. Kasi may mission ang Diyos sa'yo. Gagamitin ka ng Diyos, like these disciples, to lose other colt, to lose other donkey, and to be set free by our Lord Jesus Christ. The first station, Hosanna, the triumphal entry.